Isa. Ayan yung ating internet. Okay. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na mapagmahal, Panginoon, purihin po kayo at dakilain sa umagang ito. Salamat sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin, Panginoon. We know that life is short, death is sure, but you are giving us the opportunity to worship you, to grow in spirit and in truth, at pagkakataon, Panginoon, na makasunod kami sa inyo. Dalangin namin na kayo po ang magsalita sa umagang ito, mapagpala kami sa inyong mga salita, Panginoon, at turuan nyo kami, O God, na makasunod kami sa inyong mga utos, sa inyong kagustuhan lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa Panginoon po. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Panginoon, ay makasunod kami sa inyong kagustuhan, sa inyong kalooban. Bagaman may mga struggles, may mga pumipigil, Panginoon, sa aming pagsunod sa inyo. Muli salamat sa inyong tulong, sa inyong paggabay, sa inyong biyaya, dahil sa ganang sarili namin, Panginoon, na hindi namin ito kaya. But with you, Lord Jesus, we can do all things through Christ who gives us strength. Pagpalain niyo ang bawat isa na makikinig ngayon, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Mangusap po kayo, Panginoon. At nawa, magkaroon kami ng maraming aral sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At sabi dyan ay piliing sumunod sa Panginoon
Dahil sa dahil sa pagsunod ay may pagpapala. May mga salita tayo minsan na nababanggit na nasa pagsunod ang pagpapala. Sa Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 27. Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 27. Ganito pong nakasulat. Makinig kayo, pinapipili ko kayo. Pinapipili ko kayo ngayon. Pagpapala o sumpa. Verse 27, pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon. At sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Yung mga Israelita, sa panahon na iyan ay napaka masuwayin sa Diyos. Madalas ay mas pinipili lang sumamba sa mga Diyos-Diyosan kaysa sumunod sa Diyos na totoo. Yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, Diyos na pinaglilingkuran ni Moses, ni Abraham, ni Jacob. At nakakalungkot mang bagay, binabanggit dito ni Moses na mamili kayo. Alin ang gusto ninyo? Pagsunod o sumpa? Sumamba sa tunay na Diyos o sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan? No? May isang awit na yung si Josue, sabi niya dyan na, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Yan din yung panahon na yung mga tao ay gusto nilang sumamba sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Yung mga tao na nakapaligid sa pamilya ni Josue ay iba't iba yung kanilang mga Diyos, iba't iba yung kanilang mga sinusunod. Ngunit si Josue ay nanindigan siya na sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Nakakalungkot man ngayon na yung Diyos-Diyosan na yan ay hindi lang yan yung mga ginawa nilang kahoy, mga rebulto. Hindi lang yung mga noong panahon nila talagang talamak yan. Tulad sa lugar ng Athens, napakaraming Diyos-Diyosan doon, mga rebulto na pinatayo nila, at yung mga tao, kanya-kanya sila ng mga sinasamba niya na Diyos. At yung mga tao doon mahilig sila na makinig kung may turo tungkol sa Diyos. Sino namang Diyos yan? Dami nilang mga Diyos-Diyosan. Kaya nung pumunta si Apostle Paul doon, pinakilala niya yung tunay na Diyos. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Yung Diyos na tumutulong sa atin. Yung Diyos na lumikha sa atin. Yun yung ipinakalala ni Apostle Paul. At tayo naman, nakikilala na natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? At pinapipili tayo ngayon ng Panginoon kung sino ang ating susundin. Ang Diyos na kilala natin o ang mga Diyos-Diyosan. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Yung mga Diyos-Diyosan sa panahon ngayon, yun yung mga bagay na ipinagpapalit natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Kasi nung panahon nila, may mga Diyosan sila, ibig sabihin, kapag sumasamba sila doon sa kanilang ginawang Diyos, hindi sila sasamba doon sa tunay na Diyos. Ipinagpapalit nila ang tunay na Diyos sa kanilang mga ginawang Diyos-Diyosan. Sa panahon din natin ngayon, meron tayong tunay na Diyos at meron din mga Diyos-Diyosan. Yan yung mga pinagpapalit natin sa Diyos.
Amen? May mga choices tayo na sumunod sa Panginoon, na maglingkod sa Panginoon, pero madalas ang tao ay pinipili niya pa rin yung sumunod doon sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga trabaho natin ay ano yung mga yan? Blessing sa atin yan, na kung saan ay makakatulong sa ating pamumuhay. Pero nasusubok din tayo dyan na kung ipagpapalit ba natin yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Yung mga lupain natin, yung mga sinasaka natin, blessing yan sa Panginoon po eh. Bigay yan ng Diyos sa atin para makatulong din sa ating pamumuhay. Pero may panahon na ipinagpapalit din natin yan sa ating Panginoon. No? Yung mga trabaho natin, yung mga ari-arian natin, no? Minsan dahil may sasakyan tayo, mas gusto na nating gumala kahit na araw ng pagsamba. Kaya ang challenge sa atin ngayon, pagsunod, no? Okay, pagpatuloy po natin. Sabi ni Moses dito sa mga Israelita, ito, choice kayo mamimili. Anong gusto nyo? Sumunod o hindi? Kayo mga katulad ko na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, we are sharing the Word of God. That is our part as a pastor. Ang part naman ng mga nakikinig, no? Kami, kahit na nagsasalita kami, nakikinig rin kami sa mga aral na ito. Ako po, madalas ko rin binabalikan yung morning devotion. Pinapakinggan ko, ano yung pwede kong maging takeaways doon sa turo na ito. No? And it is my choice kung susunod ako o hindi. At madalas yung isip natin sinasabi niya, huwag tayong sumunod. No? Pero yung buhay natin bilang isang Kristiyano, yung puso dapat natin, isang Kristiyano ay sumusunod. Mayroong isang kwento dyan sa puntan nga natin. Sa Matthew chapter 21. Good morning po kay Pastor Gav at kay Ate Det. Sabi na Ate Det po mga kapatid ay good morning po Pastor AJ and mga kapatid, God bless po. Si Ate Presi, good morning. Sabi ni Ate Lynn Alcoran, blessed morning Pastor. Mamang Lani, watching me anak ko, good morning. Good morning Mamang Lani. Sa bawat isa po sa inyo, good morning. Pasensya na kayong mga ibang nanonood ay hindi ko kayo mabati. Ang nakikita ko lang kasi dito mga nagko-comment. Kaya pwede kayo mag-comment dyan kahit amen, kahit thank you Lord. O ano man ang i-comment ninyo dyan para makita ko rin kayo sa comment section. Matthew chapter 21. Merong isang tagpo dyan na yung tatay, inutusan niya yung kanyang dalawang anak at meron silang magkaibang respond. Matthew chapter 21 verse 28 to 32. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinhagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Sumagot siya, ayoko po. Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Take note yung una, no, yung panganay ba ito? Panganay. Lumapit siya sa panganay. Sinabi, punta ka sa bukid. Anong respond ng panganay? Ayoko po. Sumagot siya ng ayoko po, pero mamaya-maya napag-isip-isip niya na pupunta rin siya, kaya pupunta rin siya. Sumagot siya, ayoko po. No? 30. Lumapit din ang ama sa bunso at ganon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, opo. Pero hindi naman siya pumunta. Ito yung tanong. Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, ang panganay. Sinabi ni Jesus sa kanila. No? O kayo naman pong sumagot. Sabi ng panganay, ayaw kong pumunta sa bukid, pero pumunta siya. Sabi ng bunso, opo. Yes po, pupunta po ako, pero hindi naman pumunta. Alin ang totoong sumunod dyan? No? Ang sabi ay, nasa pagsunod ang pagpapala. Ano yan, kalimitan yan kapag ka nagseserman yung pastor doon sa church. No? Mga kapatid, tayo po ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Amen po ba? No? Sabi ng mga kapatiran, Amen! Purihin ang Panginoon! No? Pero paglabas ng church, talaga bang amen? Yung ba talagang, hindi ko po kayo ginajudge, no? Kalimitan ito na nangyayari na sa loob kasi ng church, madaling mag-amen eh. Kapag may nagsasalitang pastor at sabi niya kasi na, amen po ba?
Anong sasagot natin? Siyempre, sasagot tayo ng amen, no? Baka sabihin namang natutulog tayo kapag hindi tayo sumagot ng amen. Di ba, Tichelo? Good morning po, Pastor. God bless. Kaya, mapapa-amen na lang tayo. Kaya dito, sabi ng panganay, hindi daw siya pupunta, pero pumunta. Sabi naman ng bunso, amen. No? Opo, pupunta ako, pero hindi naman siya pumunta. Alin ba talaga ang pagsunod? Kapag sinabi mong sumusunod ka sa Panginoon, merong bunga. Amen? Pag sinabi mong sumusunod ka sa Panginoon, hindi lang ngawa, kundi may gawa. Hindi lang salita, kundi merong pagkilos. Amen? At yun yung nakikita ng Panginoon, hindi mahalaga na nag-i-amen tayo, siyempre. No? Mahalaga na nag-yes Lord tayo, amen. No? Mahalaga yan. Kapag nagsisermon yung pastor, yes po, pastor, ano? Amen ako dyan. No? No? Clap react ako dyan. No? Heart react ako dyan. Mahalaga yon. Pero, sasabihin ko sa inyo, mas mahalaga. No? Huwag natin disregard yung pagsagot natin ng amen. Ha? O yes. Ha? No? Pero kalakip nun, yun na lang. Kalakip nun ay merong pagsunod, merong gawa. No? May pagpapala po kasi sa pagsunod. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. No? May part na gagawin. Sabi niya dito na yung pangako ay giginhawa ka at hahaba ang iyong buhay. Kung igagalang mo ang iyong ama at ina at susunod sa kanila. No? Good morning po ate, kapatid na Iving Consego. Good morning po, Pastor. Kumusta po yung ating mga pagsunod sa mga magulang dyan? No? Na kapag kainutusan nyo yung anak ninyo ay ano na yan, may mga words sila minsan na pag inutusan mo, mamaya na. No? Yung mamaya na bukas na yan. No? Maghugas ka na ng pinggan, mamaya na. Pag inutusan mo, kahit yung mga, yung mga pamangkin ninyo, anong nararamdaman nyo kapag ka nag-uutos kayo tapos panay mamaya na? O kaya panay yes ng yes, pero hindi naman pumupunta. Ano yung nararamdaman ninyo? No? Alam mo, kayo ay leader, o kayo ay leader na lang sa inyong mga trabaho. Pag inutusan ninyo yung subordinate ninyo, tama ba yung English ko? Yung nakakababa sa inyo, ay, ating, puntahan mo nga ito, kunin mo nga ito. Tapos sasabihin niya, sige po, pero nagsiselfon pa rin, sige po. No? Ano mararamdaman ninyo? Minsan ang Panginoon may mga utos siya sa atin, tapos tayo naman ay, Lord, mamaya na po. No? Anak, sa Sunday mag-church ka ha. Hindi po, Lord, ano muna ako? May gagawin po ako, busy pa ako ngayon. No? Ang dami nating reason minsan. Kaya parang si Moses nung inuutosan ng Panginoon, ang dami niyang nirarason. Sabi ng Panginoon na, Moses, pumunta ka sa, ilabas mo yung mga lingkod ko doon sa lugar na ito. No? Sa Egypt. Ilabas mo sila doon kasi nahihirapan sila doon. Pumunta ka sa Paraon. Anong sabi ni Moses? Lord, ano po eh? No, may mga reason siya eh. Para kay Jeremiah, Lord, bata pa ako eh. Sabi naman ni Moses, Lord, hindi ako magaling magsalita, uutal-utal ako. Dami mga reason. Sabi ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig mo? No? Kay Moses yan. No? Sabi niya, kapag ba inutusan kita, hindi ba kita tutulungan? No? Mga kapatid, ito yung mga pahirap minsan sa mga tagapanguna. Yung mga leader, sa kahit na anuman, sa trabaho man yan o sa church yan. Ito yung mga pahirap, sa part po naming mga pastor din, ito yung mga pahirap sa amin, na kapag ka may mga
ini-instruct kami sa mga kapatiran, no, lalo na sa mga leaders naman, ay ang daming mga question mark, no? Paano kapag ganito? Sumunod na lang tayo dahil hindi naman yan magsasabi, yung mga leader natin, hindi naman sila magsasabi ng ikakasama natin. Yung mga magulang, alam natin kapag inutusan nila yung kanilang mga anak, na tayong mga anak, na kapag inutusan natin yung mga anak natin, hindi naman natin sila uutusan na ikakasama nila. Yung magulang, sabi ng Bible, hindi mo naman bibigyan sila ng ahas para tuklawin sila. Kaya tayong mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga magulang. Dahil sa pagsunod sa mga magulang ay merong pagpapala. Sa church po, ang tatay po natin, yung mga pastor natin, yung mga tagapanguna natin, matuto din tayong maging submissive sa kanila. Matuto din tayong sumunod sa kanila. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako ay pastor. Sinasabi ko ito dahil ito yung dapat na ginagawa ng isang lingkod ng Panginoon. Bakit po? Kami din naman Kami din namang mga pastor, may mga nakatataas din naman sa amin, nasusunod kami sa kanila. No? At siyempre, ang pinaka-pastor natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung ano yung utos niya sa atin ay huwag na tayong question ng question, sumunod na lang tayo dahil alam ng Diyos yung makakabuti para sa atin. Yung mga tagapanguna, yung mga pastor sa simbahan, ipinapahayag ng Panginoon kung ano dapat yung gawin doon sa church. At pumipigil, bumabagal yung pag-unlad ng church kapag merong mga tao na tanong ng tanong na mas pinipili nilang umayaw, no? Mag-question ng mag-question kaysa sumunod. Mas marami pa yung kontra kaysa pagsunod po Galit kaya ata Pastor AJ. Hindi po, binabanggit ko lang dito na tignan natin baka tayo ay nakakahadlang sa paglago ng gawain dahil sa puso natin na hindi marunong sumunod. Dahil sa pride natin na akala natin mas magaling tayo dun sa tagapanguna, akala natin mas maganda yung ating mga ideas, no? Minsan, ibinibilang ko yung sarili ko na madalas akong magkamali. Sabi ko, kaya ninanais ko na makinig sa mga, sila Pastor Gab. Natutuwa ako dahil ang dami kong natututunan sa kanila. Sila Pastor Gerald, sila Pastor Vic, mga iba pang mga pastor na nakakausap ko. At upang makasunod ako sa kagustuhan ng Panginoon, ibinababa ko yung sarili ko. Dahil alam ko, hindi din ako perfecto Dami ko din namang pagkukulang. Pero salamat sa mga nagiging tatay sa akin, nagiging magulang sa akin na nagbibigay sila ng mga advices na pwede nating masunod. No? Purihin ng Panginoon. Ano ba yung mga naging reaction kasi dyan ng mga apostles nung tinawag sila ng Panginoon? Kita nyo to. Matthew chapter 4. Nung nagsimula na ang work ng Panginoon, ang ministry ng Panginoon, tumawag siya ng mga disciples na merong gagampanan doon sa ministry at merong gagampan. At tumawag ang Panginoon ng mga maglilingkod. No? Tayo rin yon. Tinatawag din tayo ng ating Panginoon. Amen? Matthew chapter 4 verse 18. 18 to 22. Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Ang ganda ng naging reaksyon nila. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng fishers of men. So, from fishers of fish, tama ba yun? No? Gagawin silang fisher of men. At habang patuloy na naglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga kapatid ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Napakaganda yung reaksyon nila na naririnig-rinig nila, of course, ang Panginoong Jesus dyan na nangangaral, nagpapagaling, no? At nung may pagkakataon sila na makasunod sa Panginoon, sumunod na lang sila sa Panginoon. No?
At kung tayo yon, ano kaya magiging reaction natin? Sabi ng Panginoon, alika, sumunod ka sa akin at gagawin kita. No? Hindi pa sila marunong mangisda noon on that time ng tao. Kaya nung tinawag sila ng Panginoon, hindi tinignan ng Panginoon kung able na ba sila. Ang tinignan muna ng Panginoon sa kanila is yung availability nila na sumunod sa Panginoon kapag i-assign na sila doon sa gawain. Kaya, alam nyo minsan sa church, may mga able na hindi naman available. May mga binigyan ng talent, ng mga kakayahan para gampanan yung isang tungkulin. Pero hindi naman sila available. Kaya siguro kaya ito siguro yung halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon na kung magkakaroon ng mga manggagawa sa iglesia, sa church, ay ang pangunahin na requirements ay availability. Ang gagamitin ng Panginoon talaga ay yung willing na sumunod at maglaan ng oras para sa gawain. Amen? Alam niyo po kung ano yung mga meron sa atin ngayon? Pananagutan natin lahat yan sa Panginoon. May kakayahan ka na mag-share ng salita ng Diyos pero hindi ka nag-share. Pananagutan mo yan sa harap ng Panginoon. May kakayahan ka na tumugtog, na umawit para sa Panginoon pero hindi mo ginawa dahil busy ka. Pananagutan mo din yan sa Panginoon. Sasagutin mo lahat yan sa Panginoon. No? Kaya nga the more na meron kang mga ari-arian, no? Pagsusulit mo lahat yan sa Panginoon. No? Sasagutin mo lahat yan sa Panginoon. No? Asan yung, bakit binigyan kita ng 10,000? O yung 10 talents na lang. 10 talents, saan mo ito nilagay? No? O ba't binigyan kita ng isang talento? Asan na to? Saan mo ito ginamit? No? Sasagutin natin lahat yan sa Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil kapag available tayo, no? Available tayo ay gagamitin tayo ng ating Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon at kapag tayo naman ay inuutusan ng Panginoon sa isang gawain, matuto po tayong sumunod. No? Bago ka magreklamo, sumunod ka muna. Bago ka mag-suggest sa iyong pastor, sa iyong tagapanguna, matuto ka munang sumunod. Amen po ba? Matuto kang manalangin. Matuto kang magkaroon ng personal devotion. Mga anak ngayon palasagot sa magulang. No? Akala mo, yung pride minsan nakapag-aral lang ng kaunti ay akala mo mas magaling na sa magulang. Iba pa rin yung mga experience ng mga magulang natin. Iba pa rin yung maturity ng mga magulang sa pagbibigay ng advices sa mga anak. Huwag nating ipalagay na porket mas mataas yung pinag-aralan natin sa ating mga magulang ay mas magaling na tayo sa kanila. At may mas kakayahan na tayo sa kanila. Magkaroon tayo ng mababang puso na igalang natin yung ating mga magulang, sumunod tayo sa mga iniuutos, sa mga advices ng ating mga magulang. May physical na parents tayo, yan yung mga sa atin, nagpalaki sa atin. Meron din tayong mga spiritual na magulang. Matuto po tayong sumunod, sa pagsunod ay may pagpapala. Revelation chapter 3 verse 19 to 20. Revelation chapter pahayag po sa Tagalog ho yan. Pahayag chapter 3 verse 19 to 20. Sabi niya diyan. Ito. Sige, simulan natin sa 19. Pahayag chapter 3 verse 19 to 20. Ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko. Tinutuwid ko at dinidisiplina. Ito ang Panginoong Hesus to. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Aray ko po. Ano ba kasi yung ugali natin? Baka naman tayo ay ma-pride. No? Sabi ng Panginoon, ituwid mo yan. Baka naman tayo ay mapagmataas. No? Iniisip natin na mas magaling tayo kaysa sa iba. Madaming paalala yung Bible tungkol dyan. Alam niyo po, kapag ka nagmamataas tayo, mas masakit pag bumagsak tayo. Mas mataas ka, mas masakit yung bagsak. Alam niyo yung tunog nun? Pagkagaling ka sa mataas na mataas ka, tapos binagsak ka ng Panginoon, masakit yun kasi ganyan yun. Bug! Wala na. Patay ka na nun.
Pero pag mababalag, tignan, pagka dito ka lang, pag nahulog ka, bug! Meron ka na eh. Pag mababalay yung ano mo, at pag nahulog ka, medyo bug! Pero pag kamatas, bug! Wala na. Mas masakit. Biro lang po yun, pero may katotohanan yun. Na huwag tayong magmalaki. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 3, ay huwag nating isipin na tayo ay mas magaling kaysa iba. Mas higit kaysa sa iba, huwag nating isipin yun. Magpakababa tayo tulad ni Jesucristo. Dito na nga tayo, 20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Panginoon, kumakatok siya sa ating puso. Gusto ng Panginoon na gamitin ka. Gusto ng Panginoon na turuan ka. Yung mga disciple, nung tinawag niya sila, hindi muna sila able. Available muna sila. Tapos ginawa ng Panginoon na able na sila. Nagpapagaling na sila ng mga may sakit. Namumuna na sila sa mga churches. Bakit? Andun kasi yung pagsunod nila eh. Amen po ba? Last na lang. John 15 verse 5. Last na lang po. Promise. John chapter 15 verse 5 to 10. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga, ang nananatili sa akin at ako rin sa kaniya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung kayo wala sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang ititinatapon at natutuyo at matapos ay titipunin at ihahagis sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hingin ninyo. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay maipapakita ninyo mapapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mga mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Kung sinasabi natin na sumusunod tayo sa Diyos, sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Amen. Kung sinasabi natin na meron tayong pananampalataya sa Diyos, naniniwala tayo at naglilingkod tayo sa Diyos, sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Ang pagpapala naman, bahala na ang Diyos sa iyo. Amen? Yung mga pangangailangan mo, wag mo nang masyadong isipin yan. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Yung problema mo ngayon, wag mo nang masyadong iiyak yan. Alam na ng Diyos yung solution dyan. Yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, alam na yan ng Diyos. Itatawid ka ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Let us pray. Lord, pagpalain niyo pong bawat nakinig sa amin ngayon. Medyo masakit yung pagtuturo ngayon sa umagang ito because you are teaching us to obey you, Panginoon. Yung totoong pagsunod. Yung totoong paglilingkod, Panginoon. Minsan may mga pride kasi sa amin na dahil yung mga tagapanguna namin ay mababa naman yung pinag-aralan, mas mataas yung pinag-aralan namin, ay hindi kami sumusod sa kanila. Minsan yung pagsunod namin, Panginoon, ay nakabase doon sa nag-uutos, Panginoon, na kung ano yung kakayahan ng nag-uutos. Pero hayaan ninyo, Panginoon, na sa oras na ito ay yung pagsunod namin ay nakabase doon sa inyo, Panginoon. Na dapat kaming sumunod at maglingkod sa inyo. Hayaan nyo, Panginoon, na minsan hindi man namin makita kung saan ito patutungo, kung anong mangyayari, Panginoon. But help us to be faithful in obeying your commandment, O God. Tulungan nyo rin kami bilang mga anak na sumunod at igalang ang aming mga magulang. Tulungan nyo kami, Panginoon, bilang mga membro ng bawat simbahan, ng bawat churches, Panginoon, na matutong sumunod sa aming mga tagapanguna. Yung mga pastor naman, Panginoon, yung mga tagapanguna naman sa simbahan, tulungan nyo rin kami, O God, na lagi kaming sumunod sa inyo. Lagi kaming magkaroon ng devotion sa inyo para yung mga ibababa namin, Panginoon, na
utos doon sa church, Panginoon, sa mga kapatiran, O God, ay laging based sa inyo. Ayon sa inyong kalooban, Panginoon, upang pag sumunod sila sa mga utos na ito, ay makakatanggap sila ng pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga masisipag, mga nagbibigay ng oras, Panginoon, na mga manggagawa, mga may commitment, Panginoon, sa gawain. May mga tao, Panginoon, na willing sumunod sa inyo sa kabila ng kabisihan. Sa trabaho, Panginoon, nagbibigay sila ng oras para maglingkod sa inyo. Pagpalain nyo sila, Panginoon, at gabayan ninyo sila, O God. Alam nyo yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Alam din ninyo yung pagnanais namin na makasunod sa inyo. Lord, tulungan nyo kami. May mga struggle, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo. May mga pumipigil, Panginoon. Minsan natatalo kami, Panginoon, at hindi kami makasunod sa inyo. But we ask you this morning, O God, help us to obey you, Panginoon. Help us to submit our life in your presence. Use us, O God, in your vineyard. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Pinapanalangin ko ang bawat pastor na nagsusumikap para makabuild, Panginoon, ng inyong mga simbahan, O God, sa tulong at gabay ninyo. Na kahit na hirap sila, Panginoon, ay nagpapatuloy. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay at gabayan nyo rin po sila at palakasin, Panginoon. Tao rin sila na nanghihina, O God. Ngunit ang kalakasan at kagalakan ay nagmumula sa inyo. Mga manggagawa, Panginoon, na gusto na nilang tumigil sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, gusto na nilang sumuko, Lord, I pray. Ang mahalagang gawin, Panginoon, ay sumunod sa inyo. At yung mga pangangailangan namin, Panginoon, ay kayo na ang bahala. Ang mga pamilya namin, Panginoon, kayo na ang aabot, O God. Hallelujah. Help us to be faithful in you. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa buhay ninyo, Ate Presi. God bless po sa inyo dyan. Magpatuloy po kayo dyan sa Bilia. Regards kay Kuya Boy. At kay Kuya Laymar. Purihin ang Panginoon, Ate Det. Salamat sa inyong commitment sa gawain natin dito sa Church of Christ Taiwan. Thank you and God bless you po, Pastor. Thank you po sa prayer, Ate Det. Kay kapatid na Adlasga Domingo, Maison. Amen. Amen, kaibigan. Salamat sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa Monday na po tayo magkikita-kita. At bukas naman ay nakabudget rin yung oras ko na ito para sa aking personal na devotion naman sa Panginoon. Para mas mahaba din yung pananalangin ko. Dahil ako rin po ay full-time na dito sa Taiwan, factory worker. Kaya minsan pagod din ng gabi. Tapos sa umaga naman po ay maaga kaming mga pumapasok. Ngayon po, ayan papalit na lang at papasok na naman. Kaya naglaan din ako ng oras ko talaga na para sa aking personal devotion din sa Panginoon. At gusto ko rin ibigay itong pagkakataon na ito sa inyo na bukas po ay wala tayong morning devotion. Magkaroon din po kayo ng personal na devotion sa Panginoon. At kung may mga iba pang pastor na nagla-live din, panoorin nyo rin po sila at marami rin po kayong matututunan sa kanila. Salamat sa Panginoon. May mga everyday, may mga pastor dyan na daily talaga ang morning devotion nila at subaybayan din natin sila. Huwag tayong pumili na kung sino yung nagsasalita. Papakinggan natin kasi favorite natin yung pastor na yun. Huwag po natin i-base doon. Ang pagpakikinig po natin ng salita ng Diyos ay i-base natin doon sa salita mismo ng Panginoon at kung ano yung pagtuturo niya sa atin, hindi yung kung sino yung nagtuturo sa atin. Amen po ba? Kapatid na Susan De Leon, purihin po ang inyong purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo. God bless po sa gawain ninyo po, Pastor, sabi ni Ate Shelo. Thank you po, Ate Shelo, at sa mga prayer ninyo. God bless po sa bawat isa. See you Monday na po. Amen. Ingat ka lagi dyan, Pastor. Amen po. Salamat po. Kailangan po namin ng inyong mga dalangin sa amin. No? At yung mga personal na chat ninyo, mga PM ninyo ay nakakatulong din para mapalakas din kami at makapagpatuloy din sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa.